O Diyos, ang bawat awitin at tugtugin ay nawa po tanggapin po ninyo. Ang bawat isa po ay pagindapatin ninyo, Panginoon, na makadulog sa kabanal-banalan. Hallelujah. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos, daigod ka, Jesus, daydayawin ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluguran dagka, Jesus, sa lahat ng dako papupurihan ka, O Diyos. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos, daigod ka, Jesus, daydayawin ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluguran dagka, Jesus, sa lahat ng dako papupurihan ka, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos, daigod ka, Jesus, daydayawin ka, O Apo
Hallelujah. We worship you. We glorify your name, Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat sa inyo sa umaga pong ito, Panginoon Lord God, na muli kami po'y nagkasama-sama para makalapit at makasamba sa inyo pong banal na pangalan, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa panibagong kalakasan na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, upang makaawit at makapagbigkas ng mga papurit pagsamba sa inyo pong harapan, Panginoon. Sa privilege, Panginoon, that we can stand here and worship you, Lord God. Panginoon, patuloy, Panginoon, na pinagkakatiwala po namin sa inyo ang gawain pong ito sa simula hanggang sa huli, Panginoon. Nasamahan niyo po, Panginoon, ang inyo pong lahat ng gagamitin, Panginoon, sa mga aawit at tutugtog, Panginoon. Patuloy, Panginoon, nagabayan at bigyan niyo po sila, Panginoon, ng inyo pong banal na presensya, Panginoon, at sa maghahayag, Panginoon, ng inyo pong mga salita, Panginoon, Lord God. Equip niyo po siya, Panginoon, ng inyo pong mga salita, Panginoon, Lord God, at dumaloy, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, ang inyo pong nais pong ipaabot sa oras at sa araw pong ito, Lord God. Sa mga kapatid po namin, Panginoon, na nandito, Panginoon, patuloy na kayo po, Panginoon, na mag-guide sa kanila, Panginoon, sa mga kapatid po namin na wala pa po, patuloy, Panginoon, na kayo po magpaalala ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, bigay sa kanila, Panginoon, ng paalala na may gawain, Panginoon, sa oras pong ito, Panginoon, Lord God. At kayo po lamang, Panginoon, ang aming pong may taas, Panginoon, sa oras pong ito, Lord. Patuloy, Panginoon, na pinagkakatiwala po namin sa inyong gawain na ito, Ama, at kayo lamang, Panginoon, na bigyan ng glory and honor, Panginoon. Salamat po ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Pasalamatan ng ating Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na makapagpuri sa inyong banal na pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't hinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa
atin pong awitin ang papuri sa ating Panginoon sa tanging pagmamahal na inaalay niya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin pa bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa iyo aking lakas. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa
ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah! Ikaw lamang, Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago
sa presensya ng ating Panginoon. Lukso ng dugo, agad kong nabatid sa pagkakita ko sa iyo, o aking kapatid. Ang apoy ng pagsambay ating padalabin, bigat sa iyong balikat ating papasalin. Aking kamay ay iyong abutin, handog ko'y pag-ibig mula sa Diyos natin. Ika'y hindi iba kung si Jesus na sa'yo na. Tayo'y mabunot ng matibay na kapatiran. Tayo'y mabunot ng matibay na kapatiran. Tayo'y mabunot ng matibay na Tayo po is tumawag po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Tayo sa salita ng mayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Matatagpuan po ang ating teksto sa aklat po ng 1, 5 verse 1 hanggang 9. So, andyan na po ba ang bawat isa? Okay, sundan niyo po ako sa pagbasa ng banal na salita ng Panginoon. Pag-aralin nito, dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsaida o Bethsaida. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sila ay naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahon ang isang anghel ng Panginoon ay bumaba at pinapagalaw ang tubig. At ang mauunang lumusok sa tubig matapos na ito ay gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita niya si Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Aputa pa lamang ako, may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Puri po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Patuloy na maunawaan natin, maranasan ang ano bang pag-ibig ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ako meron po mga Biblia,
Pwede niyo pong kunin at sabay-sabay po nating ating pong aralin ng salita ng Diyos sa umagang ito. At salamat din po sa Panginoon dahil sa kabila ng ganitong klaseng panahon ay binibigyan pa din tayo ng Diyos ng kalakasan. Dito sa Oman ay maraming nagkakasakit dito. Ayaw ko lang dyan sa Pilipinas. At ganyan po ay viral po yung mga karamdaman dito sa Middle East ngayon. But anyway, ating pong pasalamatan ng Diyos at patuloy na igumahanla sa ating paglilingkod sa Diyos. Sa umagang ito ay ating pong pag-aaralan sa ating pong teksto na nabasa po kanina ay ating pong makita. No? Na sa ating buhay, marami pong mga iba't ibang klaseng ating nararanasan sa buhay. Nagpapabigat sa ating mga buhay. At iba-iba sa atin po ay may mga dinudulog sa ating Diyos. At yung iba naman ay parang nawawala na ng pag-asa. At yung iba naman ay parang nagtatanong minsan, may Diyos nga ba talaga? Tama ba talaga yung Diyos sa pinaglilingkuran ko? So may mga iba't ibang klaseng nasa ating kaisipan at kahit marami mga Kristiyano na minsan nagkakaroon na ng pag-aalinlangan sa Diyos dahil sa iba't ibang klaseng pangangailangan sa buhay. But sa umagang ito, atin pong aralin o makuha po natin ng lesson yung atin pong napag-aaralan yung patungkol sa isang paralitiko na pinagaling ni Jesus na kanya pong na ma-encounter niya ang Panginoon sa kanya pong buhay. Makita po natin gaano ba ang Diyos ka merciful sa kanya at ano yung grace na ipinadama ng Diyos sa isang taong ito. So sa ating pong teksto sa John chapter 5 verse 1 to 9 at ating pong topic is about Jesus healed the paralytic man. Ang pagpapagaling ni Jesus sa isang paralitiko at yung ating tema is do you want to get well? No? Nais mo bang gumaling? So diyan po tayo ang ating pong text. Kunin natin si John 5 verse 1 to 9. So ang ating pong ang background po ng kwentong ito ay si Jesus habang bago dumating yung ganitong klaseng encounter ng paralitiko kay Jesus. Siya pinagpagaling ng isang pinuno sa Galilee. At nung siya pupunta sa Jerusalem, kanya pong nakita sa pool, no? Yung isang lalaking ito na matagal nang dinadanas yung isang karamdaman na sa kanya pong katawan. Isang sakit na ang tagal ng panahon. Imagine po natin, sabi nga doon, 38 years. No? 38 years yung kanyang paghihirap sa kanya pong buhay. So basahin ko lang po ulit sa verse 1. Sabi niya, pagkaraan ito'y dumating ang isang pesta ng Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebrew ay Bethsaida o Bethsaida. Ang Bethsaida, ang ibig sabihin ay house of grace or house of mercy. Ito yung lugar na kung saan ay tinatawag na lugar o bahay o lugar ng habag ng Diyos. At dito sa paligid, makita natin, sabi dito sa verse 3, nasa paligid dito ang maraming may sakit. Anong klase mga sakit ito? Sabi dito, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. No? So kung ating pong tingnan, ang lugar na ito ay punong-puno ng mga may karamdaman. Kung ating pong imaginein ang sitwasyon na ito, kumbaga tayo ay parang hospital. Pag pumunta ka sa isang hospital, makita may iba't ibang klaseng mga sitwasyon ng tao. Alam ko, nagagawin kayo sa hospital, makikita natin na merong halos, meron ng kunan ng buhay, merong
Meron ng naghihingalo, meron ng tinakpanan ng kumot, merong inuubo, merong iba't ibang klaseng karamdaman na nasa paligid. So kung ating pong titingnan na yung ganung kalagayan, kahabag-habag po pag napunta po kayo ng hospital, lalo sa mga public hospital, makita niyo na yung iba naman ay matagal lang nandoon sa hospital at walang nag-aasikaso. So, buti lang iba may pera, talagang madaling maasikaso, may mga private. Kahit pagpunta ka ng public, minsan ay walang napapabayaan dahil sa kawalan ng pera at hindi talaga, at sa dami natin ng mga pasyente ay hindi na naasikaso minsan na madalian. Naalala ko dati, naranasan ko dati ng aking kapatid nung nasa karamdaman, ay dinala namin sa ospital at hindi din naasikaso kaagad. Maliban sa maraming tao, at ang sasabihin, hindi pa naman gaano ano yan, hindi pa naman gaano grabe. So, hindi mo na priority yan. So, may mga ganong sitwasyon. But imagine din natin, kumpara dito sa, sa paralytic man na ito, kung pong titingnan, ay nandun lang sila sa isang pool na kapaligid, nandun yung mga bulag, nandun yung mga paralitiko, nandun yung mga pilay, no? Hindi pa natin alam kung ano pa yung mga ibang klaseng mga karamdaman na nandun. At anong ginagawa nila? Buti nga sa ospital ay merong nag-aasikaso kahit paano time to time. No? Kahit wala kang pera, kahit paano asikasuhin ka. Tulad ngayon, bawal na yung hindi asikasuhin yung isang may sakit na walang pera. Pero sa kanilang kapanahunan, talagang inaantay lang nila yung tubig na gumalaw. No? Ayon po sa kanilang paniniwala na merong isang anghel na ini-stir yung tubig, ginagalaw yung tubig, bumababa for a certain season or a certain time. At kapag ito'y gumalaw, ang sabi doon, nang sino mang unang lumusong ay gumagaling. Susundan niyo ba ako? Mali na ba yung aking boses dyan? Okay. So nasa paligid yung mga maraming may sakit. Pag sinabi bang may mga sakit, ibig sabihin mga hopeless people. No? Mga walang pag-asa sa buhay. Kung baga makita natin na hindi natin alam kung ano yung kanilang pag-iyak sa paligid. At kapag isang tao ay may sakit, mga kapatid, ay makita po natin na hindi po komportable sa buhay. No? Tayo nga lang, lagnatin, may pagkain na hindi pa kakain. Bibigyan na lang ng pagkain, hindi pa ayaw. Kasi nga, hindi komportable yung kanyang pakiramdam. Lalo na yung isang tao pag may nararamdaman at nagtatrabaho, yung masyadong tawag dito, yung naiirita ka, madali kang mairita, madali kang mainis. No? Dahil hindi ka komportable sa iyong katawan. At makapagtrabaho ka man, pero hindi ka, yung iyong mood ay hindi talaga maganda. Dahil ibig sabihin yung iyong physical ay hindi maayos. So, ganun po yung sitwasyon. At dito sa lugar na ito, sigurado wala nagbabantay. No? Hindi naman sinabing wala nagbabantay, pero ma-imagine natin at binanggit dito na kumbaga wala silang maaasahang iba. Talagang sila na yung may sakit, sila pa yung gagawa ng paraan para may race, may papaunahan, papunta doon sa pool. No? Imagine niyo yung isang bulag, pag kinakalaw ka niya, paano niya malaman na kinakalaw ka yung tubig? Baka sa pandinig. No? Pagka may tunog na ng tubig, nandun na yung sense of hearing niya. No? At paano siya makatakbo? At maliban doon sa libas sa isang bulag, maliban sa matindi yung kanyang pakinig doon sa tubig na kinakalawkaw, ma-identify niya kung ito talaga yung tubig na gumagalaw. At maliban doon sa hirap sa pakikinig ay yung pagtakbo. No? Paano siya pupunta na walang aakay sa isang bulag? Kasi ito yung mga tao doon sa portico, doon sa pool. No? Pangalawa, yung pilay. Imagine po yung pilay. Tayo nga lang, masugatan ng kunting matusok na lang yung ating paa. No? O maaaring tingnan tayo, talagang hindi ka makalakad. No? Bibili ka na ng betadine para lang maayos. But imagine yung pilay na wala ng pag-asa. No? At paano siya makakatakbo doon? No? Matakin niya yung tawag dito, yung paunahan papunta doon sa tubig lumusong, isang pilay, isang bulag, at isang paralitiko.
Siyempre, mananalo doon kahit paano yung paralytic ay yung pilay kasi kahit paano, papilay-pilay siya, ay kahit paano nakakalakad. O yung bulag, ang problema, yung hindi niya makita, yung pakikinig lang. No? At kung tumakbo man siya, di natin lang kung talagang doon papunta. Baka sa ibang direksyon. At yung isa yung paralitiko na ating po pinag-uusapan ngayon, dahil sabi dito, sabi niya, dapat nasa paligid dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Ibig sabihin, ginamit yung plural ng mga. No? Ibig sabihin, talagang hindi lang iisa-isa. No? Hindi lang isang bulag, hindi lang isang pilay, at hindi lang isang paralitiko, kundi marami. No? Sumantakin po ninyo, at doon sa kanilang, sa daming mga pasyente, sa daming may mga karamdaman sa paligid, ay isa lang yung gumagaling. Ang sabi dito, ang sino mang unang lumusong. So matindi yung kanilang sitwasyon. Dito ang buti nga sa Pilipinas, pag sa hospital, pag may pera ka, first come, first serve. Pagka kahit yung first come, pag walang pera, naunang na-serve yung may pera. So ganun po ang sitwasyon. Sa kanila, hopeless. No? Makita natin yung wala na silang pag-asa sa buhay. At ang kanilang pag-asa ay kalaw-kawing yung tubig sa kanila pong paniniwala ay doon lang sila nagkakaroon ng pag-asa. Kumbaga makita natin na sa dami nila, for example, hindi naman sinabi ko ilang implied, no? Yung isang nandoon. Halimbawa, merong tiglilima na lang. Halimbawa, 5 bulag, 5 pilay, 5 paralitiko. At doon sa 15 na yun, halimbawa, 15 sila, ay iisa lang yung gagaling. So bukod doon sa pagkakalaw, inaantay pa nila yung kalaw-kawing yung tubig, na gumalaw yung tubig. At hindi yun araw-araw. Sabi nga dito, a certain season of time. No? A certain, ibig sabihin, maaring after a week, after a month, or after a year. Kung halimbawa sa 15, kung per month yung pupunta, mag-aantay sila ng 1 taon doon lang sa paligid. Mag-aabang lang sila talaga. At syempre, pag nag-aabang ka, hindi ka pa uwi-uwi. Buti nga sa atin, pag sa hospital, pagka ikaw ay may dalaw, may kapalitan pa yun, pa-uwi-uwi pa yun. So walang uwian talaga, makita na, walang uwian yun kasi nag-aantay sila kasi hindi nila alam kung kailan tutunog, kung kailan kakalaw yung tubig. So makita po natin yung struggle ng yung paralyzed man na ito na makita natin for 38 years, no? For 38 years, hindi po biro ito. Na sa kanya ganung kalagayan ay nandun lang sa beachside at nag-aabang ng himala, no? Doon sa tubig. At sabi dito, sila naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. So may mga panahon, ibig sabihin, certain time lang talaga, hindi sinabing, okay, every 8 hours, every 8 ng umaga, o kada alas 8 ng umaga, gagalaw ang tubig. Walang ganung time. Kumbaga, hindi nila ma-anticipate kung anong oras. Nakaranas na ba kayo maghintay na pinapaantay kayo na walang oras kung kailan dadating? No? Nahirap yun, no? Kapatid, anong oras ka dadating? Sige, basta dadating ako. Hindi mo alam kung umaga. So ikaw na talagang may kailangan ka sa kanya, hintayin mo siya mula umaga hanggang hapon. Kung anong oras siya dadating. Pero mahirap yun, hindi mo ma-anticipate anong oras talaga. No? At kung ikaw ay talagang point to point sa time, no? Na time is gold sa iyong buhay, ay hindi po pwede mag-aantay ka. So imagine po natin kanilang kalagayan. Sabi dito, matapos na ito gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. So kapag sabi dito, ang maunang lumusong sa tubig, matapos na ito gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. So ano man yung kanilang karamdaman, sa kanyang paniniwala ay sa kanyang obserbasyon ay gumagaling. No? Malamang nakikita niya kasi paralytic lang yung kanyang katawan. Yung bulag, hindi niya alam kung may gumagaling. Pero itong paralitiko, nakikita niya na may gumagaling habang may lumulusong, no, sa isa tubig. At sabi dito sa verse 5, may isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. So, imagine, 38 years na may sakit. No? 38 years na may sakit. Sino bang nilagnat dyan sa atin na nakaranas na ng 1 linggo? No? Pagka 1 linggo na yung sakit mo, 3 days nga lang sa atin. Di ba? Sabi nga ng doktor.
Pagka dapat 3 days na, patingnan na kagad, so delikado na. Pagka umabot ng 1 week, medyo kinakabahan ka na, bakit yung kanyang sakit di pa gumagaling? Meron tayong mga worries na. Lalo pag lagnat, pag hindi pa gumaling na 1 linggo, abay, patingnan mo na sa doktor, baka iba na yan. So maraming nangyayaring ganyan. So dito pa sa 1 week, matindi na ang hirap na pinagdadaanan kung sa atin. Pag ikay may sakit, may karoon na, tapos papasok ka ng work, at talagang ma-demoralize yung buhay. Yung kasama sa work na wala namang ginawa, pag nainis ka, nasasama. No? Kasi irritable ka. Hindi ka komportable sa iyong ginagalawan dahil sa iyong sarili ay hindi talaga maayos. At least din, sinabi ng author dito na may isang lalaki doon na 38 taon na may sakit. At nakita siya ni Jesus. No? Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal lang may sakit ang lalaki kaya tinanong niya ito. So nakita niya ng Diyos yung isang lalaki doon na 38 years na may karamdaman at ang sabi doon, nakita siya ng ating Panginoon. Intentional, no? Intentional. Yung iba talaga lumalapit sa Panginoon. But itong lalaking ito, no? Nawala na siya pag-asa sa buhay for 38 years sa tagal ng panahon at sinadya siya ng Panginoon. Ang tanong sa kanya, sabi niya, verse 6, sabi niya, nakita siya ni Jesus at alam niya matagal lang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito. At ang sabi niya, ang tanong ng Diyos, no, gusto mo bang gumaling? O sa ating mga kapatid, may mga karamdaman, gusto niyo bang gumaling? Meron tayong karamdaman na literal, karamdaman physical. So ito ang ating tema na nais mo bang o gusto mo bang gumaling. So sa kanilang encounter, pinakita ng Diyos yung tanong, no? Doon sa isang paralitiko. At ito, ang sagot naman ng isang paralitiko, sabi niya, sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig, papunta pa lang ako ay may nauuna sa akin. So papaano ba kabilis yung gumapang? Pagka sinabi kasing paralyzed, pagpatay yung buong katawan, mabigat noon. Mabigat noon. At ang isang tao pala kapag patay yung katawan, sobrang bigat. Sobrang bigat. At makita natin dito na sabi niya, papunta pa lang siya, meron lang nauuna sa kanya. O sa pagkakita sa kanya ng Diyos, merong divine knowledge ng Panginoon na sa simula pa lang, alam na ng Panginoon na merong isang tao na merong may karamdaman for 38 years. Ang tanong, aksidente kaya na nakita ng Diyos ang lalaki ito? O nadaanan lang ng Panginoon? No? Siguro, kumbaga swerte siya kasi nadaanan siya ng Panginoon. Wala pong paswerte umalas sa ating Diyos. Kapag in-encounter po tayo ng Panginoon, ay intentional po yan. No? Talagang sinadya ka ng Panginoon. Wala pong aksidente na, ay, buti na lang. Wala pong ganun. Swerte ako. Wala pong ganun na nakita. Kundi, ang lalaki ito ay kinatagpo talaga ng Diyos. Intentional ng Diyos na bigyan siya ng kagalingan. Dahil alam ng Panginoon yung kanyang paghihirap for 38 years na walang umaakay sa kanya. At yung divine knowledge ng Panginoon na nakita sa kanya, kumbaga na makita siya, kaya intention ng Diyos na kasi siya'y puntahan, ay yun po yung nag-udyok sa ating Panginoon na puntahan at pagalingin ang lalaki ito. At nakikita ng Panginoon yung kanya pong paghihirap. No? At kung atin pong tignan yung sagot ng isang lalaki na sabi niya, kumbaga contrast, no? Yung sagot niya doon sa tanong ng ating Panginoon. Ang tanong ng Diyos, nais mo bang gumaling? No? Nakakita na ba ka-encounter na kayo ng tao na pag tinatanong, iba yung sagot? Halimbawa, kapatid, kain tayo. Sasabihin, ay, busog pa po ako. Hindi tinatanong kung busog ka, ang tinatanong, kakain tayo or hindi lang. No? Halimbawa,
Sa mag-asawa naman, sweetheart, anong oras ka uwi? Minsan ang isasagot is, hawak ko ba ang daan? Iba-iba yung sagot doon sa oras ng pag-uwi. No? Yung may baliktad, yung kasagutan ay iba doon sa tinatanong. Pwede yung sabihin, alas 2 ako makauwi. Alas 3 o alas ganitong oras. Ibig lang sabihin na matraffic. No? So, iba't ibang kasagutan. So, ang tanong dito, sabi niya, gusto bang gumaling? Sabi niya, Panginoon, papunta pa lang ako, wala akong maglusong sa akin. So, makita natin dito na yung kanyang paglusong sa tubig ay nakasalalay sa kanyang lakas at nakasalalay sa mga taong aakay sa kanya. So, ibig sabihin, bukod sa kanyang kalagayan, walang nag-aalalay sa kanya. Sabi niya, papunta pa lang daw siya para malumusong. May nauna na sa kanya. Ibig sabihin, talagang kusang sakripisyong pagpunta. Balik ulit tayo kung sa atin mangyari. Pag may lagnat ka, inuubo. Lalo lagnat, minsan hindi ka makagalaw ng tubig. Kasi nilalamig ka, ginigilaw, uncomfortable ka na kumilos. At ang sabi dito, ang sabi ng lalaki, sabi niya, mauna pa lang ako, gagapang pa lang ako, meron nang nauuna sa akin. At sabi dito sa verse 8, sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ito yung utos ng Panginoon. Ito yung command ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, gusto bang guling? Sabi ng lalaki, Panginoon, pagsimula pa lang niya, pagpunta doon sa tubig, meron nang nauna. Simula pa lang gumapang. Kaya sabi niya, okay, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At verse 9, sabi dito, noon din, gumaling ang lalaki. So makita natin dito mga kapatid, na yung buhay, yung isang tao na walang pag-asa for long years, no, na kanya long time na kanya po paghihintay, ay nagkaroon siya ng pag-asa. Nagkaroon siya ng pag-asa sa Diyos, no? Ang paralitikong ito na umaasa sa kanyang sarili, umaasa sa mga tao, ay hindi niya maasahan. At minsan, pagka umaasa ang isang tao sa tao, ay may mga frustration yan. No? Mayroong mga frustration pagka umaasa po tayo sa tao. At minsan, yung kakampi, yung kaibigan mo ngayon, tao ay bubukas. No? Minsan yung inaasahan mo ngayon, yun yung magiging daan ng iyong frustration. May mga ganong klaseng sitwasyon. At sa kalagayan ng isang lalaki, wala na siyang maasahan iba. No? Kundi ang kanyang sarili. Kaso hindi sapat. Hindi niya kayang tugunan yung pangailangan ng kanyang katawan. Hindi niya kayang matugunan yung paano siya gumaling sa kanyang sariling pamamaraan. Kaya sa sitwasyon niya, hopeless, wala na kapag-asa, at ang tanging niyang dala ay sabi niya makapunta lang siya doon sa tubig. Yung kanyang hope na nakikita, na for 38 years na nakikita niya, ay hanggat may gumagalaw sa tubig, yun ang nagmomotivate sa kanya na meron siyang may chance na gumaling. But ang problema, hindi siya nakakapunta na mag-isa. Walang umaalalay sa kanya. Kaya po sa habang panahon ng kanyang paghihintay, dumating ang Panginoon sa kanyang buhay to the rescue ang Diyos dahil nakikita ng Panginoon yung kanya pong kalagayan. At sa kanilang kapanahunan mga kapatid ay kapag mayroong isang karamdaman ang isang tao, ay pinapalagay ka agad na ito ay kasalanan. Hindi lahat na may mga karamdaman ay sanhi na pagkakasala. But itong sa paralitiko ay sinabi ng Diyos. No? Doon sa verse 14 ng chapter 5, ang sabi doon, nung siya'y gumaling, sabi niya pagkatapos ito nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki, at sinabihan ito, magaling ka na ngayon, huwag ka na gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyayari sa iyo. So makita natin dito na maaari ang lalaki ito dahil sa kanyang pagkakasala. But hindi lahat na may karamdaman
ay sanhi na pagkakasala. At may binanggit nga doon sa John chapter 9 verse 2, no? Isang halimbawa na nung ang Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga disipulo ay pumunta sa templo at nakakita sila ng isang bulag, no? At tinanong siya ng kanyang alagad, sabi sa 9 verse 2, Rabay, sino po ang nagkasalat at ipinanganak na bulag? Ang lalaking ito, siya ba o ang kanyang mga magulang? So ang sabi doon ng Bible sa continuous verse, no? Na ang sabi doon na hindi yung kanyang mga magulang ang nagkasala o siya, kundi ang sabi ng Panginoon, kaya nangyayari yan para ipakita yung kapangyarihan ng Diyos. May a certain point, a certain time, na kaya nangyayari sa isang tao ay para makita, kumilos ang Diyos at makita sa Kanya kung paano kikilos ang ating Panginoon. So sa encounter ng isang paralitiko sa isang ni Jesus Christ sa isang paralitiko ay hindi lang dahil siya nagkasala at pinatawad ng Panginoon, kundi ito ginawa ng Panginoon upang makita, no? Sa templo at makita ng mga tao na ang Diyos ay punong-puno ng habag at ang Diyos yung mga isolated na case sa karamdaman ay precious sa ating pong Panginoong Hesus. So yun ang kalagayan mga kapatid na isang paralitiko na kung saan pinagaling ng Diyos at papaano kinahabagan ng Diyos at ipinakita dito yung habag ng Diyos sa kanya na sa kabila ng sa kanyang kalagayan na sa mahabang panahon ay ipinakita ng author kung gaano kahabag ang Diyos, kung paano siya nahabag sa mga taong nangailangan sa kabila ng mga in despair na sa buhay, distress na sa buhay, mga taong wala ng pag-asa. At ipinakita niya sa isang paralitiko na ang Diyos ay mahabagin. No? So sa ating pong lesson na ating pong makikita, application po natin sa isang sitwasyon ito sa ating binabasa, no, sa John chapter 5 sa pagitan ng isang kwento sa isang paralitiko at ang Diyos, ano bang ating makukuha ng lesson, no? Application sa ating pong mga buhay. Number 1, your life and hope in Christ alone, no? Yung iyong buhay, no? Yung iyong pag-asa ay hindi po sa mga tao nakasalalay, no? Hindi po sa iyong kapitbahay, hindi po sa iyong kamag-anak, kundi hindi nasa Panginoon lang, nasa Diyos lang. Maaari ikaw, kapatid, dumadanas ng isang sitwasyon na para bang karamdaman na katulad ng isang paralitiko na 38 years na sa habang panahon. Maaari ang sitwasyon mo ngayon ay meron kang nararanasan sa iyong buhay na ikaw ay parang may karamdaman na sobrang matagal. Maaari ikaw ay may mga burden sa iyong buhay na sa habang panahon na sa tagal mo inilalapit sa Diyos para bang wala ng pag-asa. No? At pag po kayo mag-alala, ang Diyos po ay hindi po natutulog. No? Alam ng Diyos at alam din niya kung kailan kayang kakatagpuin. At bakit nangyayari sa iyo, minsan nangyayari sa ating buhay na gano'ng sitwasyon upang mag-glorify ang Diyos sa iyo pong buhay. Minsan may mga sitwasyon na parang hindi ka komportable sa iyong buhay sa mahabang panahon. Ba't lagi natin tatandaan, ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos ay laging nandyan. Mag-antay lang po tayo. Maliban doon mga kapatid, lagi po nating i-inline yung ating buhay sa Panginoon. Na lagi nating maranasan yung buhay na nasa Panginoon. Kaya minsan maraming mga tao na nag-aantay ng blessing ng Diyos, pero yung buhay malayo naman sa Panginoon. Kaya maraming mga tao na sa habang panahon, hindi pa rin nagbabago, wala pa rin pagbabago, kasi wala naman talagang tunay na relasyon sa ating Diyos. Pero lagi nating isipin, no? Ano man yung iyong sitwasyon, kapag kinahabagan ka ng Diyos, kapag nais ng Panginoon na ikipagalingin, nais iahod ka sa iyong karamdaman, nais kang iahod ng Diyos sa iyong sitwasyon ngayon, na para bang isang sakit na wala ng pag-asa, meron tayong pag-asa sa Panginoon. Mag-antay lang po tayo. Mag-antay lang po tayo. So your life and hope in Christ alone. Huwag po tayong umasa sa tao. Maproprostrate ka lang. Huwag po nating
Huwag po tayong laging umasa sa ating, sa tingin natin yan na yung ating inaasahan. May limitasyon din yan. Pero sa Diyos, no, wala po limitasyon sa Panginoon. Kaya nga sabi ng isang paralitiko, sabi niya, Panginoon, wala pong aakay sa akin. No? Sabi niya, walang taong gustong tumulong sa kanya. At minsan, inaalaw talaga ng Panginoon sa ating po mga buhay na walang tutulong sa atin. Inaalaw sa ating buhay na matanasan natin yung ganong sitwasyon para makita natin ano bang nais na magawa ng Diyos sa ating po mga buhay. Ano ba ang nais na nagagawa ng Diyos sa ating po mga buhay? At minsan, inaalaw ng Diyos sa isang sitwasyon, nandun yung disiplina ng Panginoon sa atin para makita natin at ipadama sa atin ano ba yung magagawa ng Diyos sa atin at sino ba talaga ang Diyos. Kaya isang paralitiko nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon, intentional ng Diyos. No? Yung intent ng Panginoon na siya katagpuin. Hindi siya naghahabol kasi wala na siyang time na maghabol sa Panginoon. Kundi ang Diyos na mismo ang lumapit sa Kanya. Sa iyong sitwasyon ngayon mga kapatid, na sa tingin mo wala ka ng pag-asa. May mga panahon na para bang pagod ka nang lumapit sa Panginoon. Lagi nating isipin, ang Diyos ay laging nandiyan para abutin po tayo. Dahil ang ating pag-asa, ang Diyos lang. No? Wala nang iba. Pangalawa, sabi dito, don't depend on anyone. No? Huwag tayong umasa, huwag nating iasa ang ating buhay sa ating kapwa. Huwag nating iasa ang ating buhay sa ating pong mga asset sa buhay. No? Kasi may mga asset dyan. Asset ng lupa, mga pera, no? O, ano yung ating doon nakadepende. At huwag po nating iasa yung ating pananampalataya sa ating pong kapwa. Lalo sa pagdalo sa gawain, dadalo lang ako pa may aakay sa akin. No? Bakit hindi ka kapatid nakadalo? Ay, si kapatid kasi hindi ako nadaanan sa bahay. Ay, naku, nakalimutan akong i-text ng ating kapatid. Kaya nakaligtaan ko na Sunday na pala. Ay, si Pastora kasi hindi nagbigay ng link. Kaya hindi ako nakagising. Huwag na natin hintayin na akayan tayo, mga kapatid. Dahil tayo ay binibigyan ng Diyos ng buhay, ng kalakasan, at para tayo makapahingi natin sa Panginoon, huwag nating iasa sa ating mga kapwa yung ating pong buhay. Don't depend on anyone yung ating pong buhay. Sa halip, magdepende po tayo sa Diyos. Umasa po tayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos, hindi ka po niyan pinagsasalitaan. Pag sa tao, mahirap. Pagka marami na itulong, marami din salita niyan. Pero sa Diyos, no, talaga makikita natin na smooth ang flow. No? No? Wala hindi ka po makakarinig sa Diyos ng pananalitang masasakit na bakit kanya binless. Ang kailangan lang natin is magdepende tayo sa Panginoon, i-entrust natin yung ating buhay sa Panginoon dahil sa Diyos lang tayo mayroong pag-asa. Siya yung ating buhay, siya yung ating lakas, siya yung Diyos na totoo sa atin na mag-aahon sa atin sa anuman ating kalagayan ngayon. Anumang sitwasyon mo ngayon na parang sa tingin mo, sa tagal ng panahon na wala ng solusyon ng buhay, mayroong pag-asa, mayroong Diyos, no? Mayroong solusyon ng buhay sa bawat isa sa atin. Paghintay lang po tayo at patuloy na pasalamat sa Panginoon, anuman yung ating sitwasyon na kinalalagyan ngayon. Maging si David, sabi nga ni David sa Psalm 62 verse 1, meron pa mga Biblia, ang sabi niya sa Psalm 62 verse 1, sabi ni David, tanging sa Diyos lamang ako ay aasa, ang kaligtasan ay nagbubuhat sa Kanya. So yung kanyang pag-asa, yung kanyang pagdepende, yung kanyang pagtitiwala ay sa Diyos lang. Dahil sabi niya, siya ang source. Siya ang source ng aking kaligtasan. Siya ang source ng aking lakas. Siya ang source ng lahat. No? Kumbaga, wala na. Kumbaga, nasa Kanya na ang lahat. Nasa Diyos na ang lahat. So, saan pa tayo pupunta? Kaya magdepende po tayo, i-atin po pagkatiwala yung ating buhay, wag po sa mga tao, no? Kanino-kanino, o sa lahat ng ating, kung ano man meron tayo.
Minsan may maraming mga tao na kapag ka-okay na yung buhay, komportable na, akala hindi na matatapos. Masaya na ang buhay, okay na ako. Pero lagi natin tandaan mga kapatid, dito sa mundo, may mga limitasyon. Dito sa mundo, meron po yung hangganan. Lahat po may hangganan. Sa Diyos, yung kanya pong habag, no? Sa kanya pong pag-ibig po sa bawat isa, ay malawak po yan. Ganoon kakamahal ng ating Diyos. Kailangan lang natin magtiwala sa Panginoon, na handa tayong magpabago sa Panginoon. No, sabi nga ng Diyos sa kanyang sa paralitiko, nais mo bang gumaling? So, hindi kaya alam ng Diyos yung kaya pagtanong sa kanya? Di ba nagtatanong na, alam kaya ng Panginoon? Alam ng Diyos, nung mula pa lang sa simula, alam na ng Panginoon yung kanya pong buhay. Ay, ba't pa niya tinanong yung bula? Ay, yung paralitiko. Kaya minsan kasi sa atin, tinatanong tayo ng Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi alam ng Diyos ang ating pangailangan. Diba? Ang mga magulang, yung mga anak habang niluwal yan sa mundo, alam na kung ano yung pangailangan yan. So minsan, hinahalayan pa din ng Diyos ng magulang na humingi, i-remind. Minsan mga magulang, i-remind kasi nakakalimutan minsan. Pero sa Diyos, no, sa kanya pagtatanong, hindi para dahil hindi alam ng Diyos ang pangailangan. Alam ng Panginoon. Alam ng Diyos yung ating pangailangan. Kaya niya tayo tinatanong para tayo mismo magsabi. Kasi ang tao minsan, paiba-iba ang isip. Di ba? Minsan ngayon, iba gusto. Kinabukasan, iba na naman ang gusto. O minsan, iba ang sinasabi ng puso kaya sinasabi ng isip. Para masabi natin at ma-sure natin na ito yung aking kailangan. Pero alam na ng Panginoon kung ano yung kailangan. Kaya lang ang tanong ng Diyos sa kanya, nais mo bang gumaling? Ang sagot niya is, Panginoon, parang iba yung kanyang sagot. No? Iba yung kanyang sagot doon sa ating Panginoon. Pero alam ng Diyos ano yung kanyang pangailangan kundi gumaling. Kaya sabi ng Panginoon, okay, tumayo ka, lumakad ka, at dalhin mo ang iyong higaan. So wala tayong ibang paglaanan dapat ang ating buhay. No? Wala tayo dapat na pagkatiwalaan. Kasi ang lahat ng tao may mga limitasyon yan. Kaya minsan sa mga masyado makwento sa buhay, may mga taong ganyan, no? Yung nilalabas talaga yung sarili. Ayaw ko naranasan ninyo. Dahil komportable sa pinagsasabihan, sabihin atin-atin lang ito, talagang ito'y akin nararamdaman na, atin-atin lang. Yung ka-atin-atin, meron na din yun. Sabi nyo, ay naku, atin-atin lang din ito ha. Ito, alam mo si kapatid na ito, bla bla bla, ganyan-ganyan. Yung isang ka-atin-atin, ganoon din, uy, atin-atin lang ito ha. Alam mo si kapatid, may nagkwento na ganito. Ay, alam mo naman yung kwento. Kapag ka lumilipat na yan, lumilipat na yung kwento, naiiba na yan. Kaya minsan pag nagkwento ka ng naglilihi pala, pagdating sa dulo ay naipanganak na. At minsan, dahil maraming ka-atin-atin na nangyayari, nakismis na yung buhay. Kaya mas mainam pa, sa Diyos ka magsabi. No? Sa Diyos ka magdepende. Sa Diyos ka magtitiwala. Number 3, sabi dito, your entire life is known to God. Yung buhay, alam ng Diyos. Walang maitatagot, walang maililihim. Kaya sabi na ng author na bago pa lang pumunta ang Diyos doon sa Bisaida, doon sa pool, no, para pagaliin isang paralitiko, alam na ng Diyos yung kanyang buhay. No? Alam na ng Diyos yung kanyang paghihirap. Kaya may in-encounter siya ng Panginoon. Kinatagpo siya ng Diyos. Sinasabi nga ng Bible sa chapter 6 na ang Diyos yung humanap sa atin. Ang Diyos yung kumatagpo sa atin. Dahil ang tao walang kakayanan na lumapit sa ating Panginoon. Walang kakayahang hanapin ng Diyos. Maliban ng Diyos ang maghanap sa atin. Sabi niyo, your entire life is known to God. Alam ng Diyos yung ating buhay. Kung paano niya nakikilala yung paralitiko, ganun din tayo.
Walang maililihim sa Diyos. God is sovereign. No? God is all-knowing. Alam niya lahat. Yung iyong paghihinagpis, yung iyong nararanasan sa bawat araw, yung sa tingin mo wala ka ng pag-asa, mayroong pag-asa mula sa Diyos. Dahil alam ng Panginoon yung bawat tibok ng iyong puso. Yung bawat pighati sa bawat araw na iyong nararanasan, alam ng Panginoon yan. Sabi niya sa 1 John 3:20, yung last part, sabi niya, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi, no? At alam niya ang lahat ng bagay. Sa 1 John 3:20, alam niya ang lahat ng bagay. Pag sinabing lahat, hindi lang yung hap-hap. No? Hindi lang yung lahat ng bagay sa mundo. Hindi lang yung lahat ng bagay sa iyo, yung iyong outside appearance, no? No? Alam niya yung buhok, alam niya yung buhay, alam niya yung nangyayari sa iyo, at wala tayong malilihim sa Panginoon. Ngayon ang tanong, nais mo bang gumaling sa iyong kinalalagyan niyo? Marami mga tao, mga kapatid, na may mga karamdaman na hindi gumagaling. Nagpapacheck up lang, no? Nakakita lang ganun mga tao, may karamdaman, at pupunta sa doktor, alam sakit, ito may sakit, ito ganyan, okay. Ito yung gamot na ibibigay. At pagkatapos ibinibigay, pag-uwi sa bahay, hindi iniinom, hindi tinatanggap. Tinatago dun sa ilalim ng unan, o tinatago sa ilalim ng higaan. May makita na lang ng magulang, kaya pala hindi gumagaling yung anak kasi yung mga gamot pala dun sa ilalim ng unan, hindi iniinom. No? Kaya minsan ganun yung nangyayari sa ating buhay. Bagamat napapakinggan natin ang salita ng Diyos, bagamat alam natin kung ano dapat natin gawin, at hindi natin siya tinitake kasi minsan ayaw natin gumaling. Gusto pa rin natin doon sa dati natin buhay. Kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Kaya binibigyan tayo ng salita ng Diyos at ating sundin para tayo mula'y mabago. Kasi tingnan po ninyo, kapag ang isang tao hindi gumaling sa kanyang karamdaman, ayaw ko sino sa inyo may karamdaman na nag-aalaga ng may sakit ng isang taon. Naranasan niyo ba ninyo? Kapag may sakit sa pamilya, lahat ng sasakripisyo yan, lahat apektado yan. No? Noong panahon ng COVID, may isang sakit sa pamilya, lahat yan isolated, lahat yan affected. Namang problema, saan kukuha ng gamot, saan kukuha ng pagkain, anong dadalhin pa sa lubong. Talaga merong magkakaroon ng epekto, no? Sa loob ng tahanan kapag may isang karamdaman. So ang ginagawa ng pamilya is dapat pagalingin. No? Pagalingin. Para lumakas at everybody happy. No? So ganun din sa ating buhay na tayo, binibigyan ng Diyos ng mga gamot ng kagalingan sa ating buhay. At dapat yung gamot ng Panginoon nito, yung salita ng Diyos, ay mag-manifest sa atin, no? At may sagawa natin dahil pag tayo gumaling na sa ating karamdaman, tayo naman yung nagpapagaling, tayo naman yung nag-aalaga, no? O tayo naman yung nakakatulong sa pamilya. Tayo naman yung nakakatulong na magpalakas. No? Sa ating spiritual na buhay, marami din tayong mga karamdaman. At bawat isa sa atin ay may mga karamdamang spiritual. No? May mga pagkakasala. No? Nalugmok sa iba't ibang klaseng buhay, no? Na hindi ayon sa Panginoon. Binibigyan na tayo ng gamot ng Panginoon na sumunod sa Kanya, magbago ng buhay. Dahil sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, na kung tayo ay anak ng Diyos, sabi nga doon, na tayo binago na ng Panginoon. Yung dati nating buhay ay wala na. Ano yung mga dating buhay? Ito yung mga buhay na kung saan labag sa Diyos yung ating mga ginagawa. Ipagsunod natin sa Panginoon dahil nais natin ang kagalingan. So tayo gagaling lang sa ating dating buhay, dating kalagayan, kung tayo ay hayaan ng Diyos na tayo'y gumaling. Naialaw natin ng Diyos na magtrabaho sa ating buhay. Kung ano yung ating kinaugalian nung unang wala pa tayo sa Panginoon, dapat meron na tayong progress. Bakit? Marami din sa ating paligid na dapat tayo naman yung mag-aalaga sa kanila. Tayo naman yung magbibigay ng
ng salita ng Diyos sa kanila, na tayo na makita naman sa atin, no? Na makita naman sa atin kung sino ba ang Diyos sa ating buhay. Na pinagaling tayo ng Panginoon at maibahagi din natin sa kanila. Ano yung mga dapat nating makuha sa Panginoon? Ano yung dapat yung ma-transfer sa atin ng Diyos? Nandun yung pag-ibig, nandun yung compassion ng Panginoon, nandun yung kanyang pangunawa, nandun yung kanyang self-control, nandun yung alam mo yung pagiging compassionate ng ating Diyos sa atin. So dapat yun din yung makita sa atin. No? Kapag nandun pa din tayo mga kapatid sa sitwasyon na yun, ibig sabihin hindi pa tayo gumagaling. Nandun yung gamot ng Diyos pero hindi natin siya ina-apply, hindi natin iniinom. Kasi minsan tayo din mismo na manatili doon sa ating kalagayan sa ganung klaseng sitwasyon. Kaya nga yung paralitiko nung tinanong, gusto mo bang gumaling? Sabi niya, Panginoon, wala pong maglusong sa akin. No? Hindi na tanong ng Diyos. Ang tanong ng Diyos, gusto mo bang gumaling? Yes or no? Kaya lang alam ng Diyos na ito yung taong ito kailangan ng kagalingan. Kaya mga kapatid, tayo pong lahat, maaaring dito pa mga areas sa ating buhay na may mga depekto pa, kaya tayo naging Istanbul sa ating mga kapatid. Mamili po tayo. Nais ba natin lumagay doon sa dati nating buhay na tayo kinaiinisan at naging hadlang sa gawain ng Panginoon, naging hadlang, naging obstacle sa mga kapatid natin, or tayo nais natin gumaling sa ating spiritual na para makakita nila sa atin si Kristo. Gusto ba nila makita sa atin si Kristo o gusto nila makita sa atin si Satan? Dalawa lang naman yun. No? Dalawa lang naman yun. Pag tayo ay nagkaroon ng kagalingan mula sa Panginoon, imposibleng hindi yan lalabas sa atin. No? Magkakaroon ng bunga yun at makikita sa atin na ito, may Diyos nga ito. Pero kung iba yung nasa atin, makikita din. No? Lalabas din yan sa atin sa pamamagitan ng ating attitude, mga ugali. Kaya kailangan natin isuko sa Panginoon. No? Kailangan natin isuko sa Panginoon. Wala nang excuse. Kaya ang tanong sa umagang ito mga kapatid, nais mo bang gumaling sa iyong kalagayan, sa iyong dating buhay? Tayo po'y makakasagot niyan. Dahil ang taong gustong gumaling ay wala na siya sa dati kanyang buhay. Makikita na sa kanya si Kristo. Ang may pagmamahal, may pagpipigil sa sarili, at lumalakad na may kabanalan sa ating Panginoon. Wala pong pastor makapagbago sa atin. Wala pong mga preacher na makapagbago sa atin. No? Maliban ang ating Diyos. Kaya yung paralitigo ito, hopeless siya. Na walang tao umaakay sa kanya para siya gumaling. Totoo. Kaya maliban sa ating Panginoon, ay hindi kaya ng kanyang sarili na pagalingin ang kanyang buhay. No? Kaya tanong ng Diyos, do you want to get well? No? Tayo ay mga helpless. We are helpless to save ourselves. Wala tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili. Wala tayong kakayanan na pagalingin ang ating sarili. At hindi rin susi yung ating po mga preacher para tayo magbago. Yung ating pamilya na magbago. Wala po mga kapatid. Maaring magbago ka na isang araw. Ay, nandiyan si kapatid, dahil magbabago ako ngayon. Dahil makapagalitan ako. Kung iba yung kagalingan na mula sa Panginoon, dahil meron mang pastor na nakakita, meron mang kapatid na nakakita, saan ka man dalhin mga kapatid? Sino man ang iyong kahalubilo, mangingibabaw yung kagalingan ng Panginoon. Mangingibabaw yung salita ng Diyos sa iyo. Mangingibabaw kung sino ka sa harapan ng ating Diyos. Mangingibabaw kung ano yung iyong tinanggap sa Panginoon. Hindi na assuming na ikay gumaling, hindi na feeling well. No? Talagang well na well siya. No? Sabi ko sa Facebook minsan, lagi may mga feeling eh. I'm feeling okay. I'm feeling in love. Feeling lang yun. Baka hindi ka talaga in love. Baka hate mo talaga yung kapatid mo kaya hindi ka feeling in love. No? Feeling okay, pa hindi ka na talaga okay kasi feeling lang eh. Dapat okay na okay tayo. Nahirap na pag sinabi mong feeling I am a Christian, parang hindi naman, dapat pag Christian tayo nakikita sa bunga. Dapat kung tayo pinagaling ng Diyos, talaga makikita po sa atin. So we are helpless to save ourselves. Sabi sa Romans 5:6 na sabi dito,
May mga Biblia po kayo, sabi sa Romans 5:6. Sapagkat nung tayo may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Tayo naging mahina at doon sa ating kahinaan, lumalakas, pinapalakas tayo dahil sa salita ng Diyos, dahil sa buhay ng Panginoon. At ang magpapalakas sa atin, at ang magpapagaling sa atin, para tayo maging komportable sa ating sarili, walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Kasi pag mga preacher lang doon yung ating kagalingan, ay nandiyan si pastor, nandiyan si pastora, ay talaga ako'y Christian ngayon, talagang magbabasa ako kasi para makita may Bible ako. Eh paano kung wala na? Ay, si brother lang yan, ay hindi po pwede. Lagi po nating isipin mga kapatid, na ang kagalingan sa ating espiritual ay hindi po nakabatay sa mga nagdadala ng salita. Ang kagalingan ng ating espiritual ay nababatay kung ano yung ating napapakinggan. Sino man yung magdala ng mensahe ng Diyos. At walang makapagbago po sa atin. Walang pastor na pwede magbago sa atin. Walang kamag-aral na pwede magbago sa atin. Walang preacher na makapagbago sa atin. Ang makapagbabago sa atin, mga kapatid, ay ang Diyos na buhay. Yung kanyang salita ang may power. Yung kanyang salita ang merong halaga. Hindi po yung mga nagdadala. Kami po ay mga instrumento lamang ng Diyos na patuloy na binobodify ng Diyos. No? At nagpapaalala at lagi natin tandaan yung ating pagbabago, yung ating kagalingan sa ating spiritual, yung ating transformation ay hindi po dahil sa mga preacher, kundi dahil sa salita ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang Diyos na mismo yung kusang pumunta para i-encounter ang paradigmong ito. Dahil sa kanyang paligid, wala siyang maasahan. Kaya kapag iniisip natin, no? Kapag iniisip natin na tayo ay pinagaling ng Diyos, binago ng ating Panginoon, or na-save na ng ating Diyos, dapat, you must follow Christ and proclaim His goodness. Dapat sumunod tayo sa Panginoon sa kanyang utos at i-testify natin. Ihayag natin yung kabutihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsasalita, hindi lang doon. Sa pamamagitan ng ating mga gawa. Na makita sa atin kung tayo talaga ay binago ng Diyos, kung tayo talaga ay pinagaling sa karamdaman mula sa ating mga dating buhay. Dapat i-proclaim natin, meron tayong pagsunod sa Diyos, meron tayong pag-proclaim yung goodness ng Diyos. No? Hindi lang para i-hear na, oy, ako'y mabait na ngayon. Ako ngayon ay talagang masigasig sa Diyos. Hindi lang ganun, kundi hindi ka pa nagsasalita, makita na sa iyo na ikay lumalakad sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, atin pong tingnan, no? Na kung tayo ay talagang nakatanggap ng kagalingan sa Panginoon. If you think that you are healed and saved, no, sa ating Diyos, we must follow Christ and proclaim His goodness sa pamamagitan ng ating po mga testimony. Sabi niya sa ating conclusion, sa John chapter 5, verse 8 to 9, sabi kong balikan po natin yung ating verse 8 to 9. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon din, gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Yung inuutos sa kanya, sumunod siya sa Panginoon. Walang excuse, no? Sabi niya, hindi kasi walang mag-ano sa akin, walang mag-alalay sa akin. Maaring sinabi ng Diyos, okay, hindi ko kailangan yon. Ang sa akin, gusto mo bang gumaling? No? So marami mga excuse na ibinigay, justification itong lalaki, but sabi ng Panginoon, tumayo ka at lumakad ka. So yung pagsunod niya sa Diyos at sabi niya, dalhin mo ang iyong, noon din gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Ano pong ibig sabihin nito sa atin kung makikita kung i-apply po natin? Yung ating pagsunod sa Diyos, yung ating pagtanggap sa kanyang salita, na willing tayo magbago, willing tayong i-transform ng Panginoon, na nandun yung ating pag-asa, nandun yung ating buhay, na sa ating pagsunod sa Kanya. No? Kung ating po tinignan, lagi yung kanyang higaan. For 38 years, yun yung kanyang sumasalo sa Kanya. Sa part na ito, hindi na. Yung kanyang higaan, yung kanyang patuloy na comfort zone, kanyang binitbit at inihayag sa Panginoon, siya na yung may bitbit ngayon. No?
Binibitbit niya yung burden, yung nagdadala sa kanya dati, ngayon bitbit na niya. No? Tinitestify na niya yung kanyang higanan, hindi niya hinigaan, kundi bitbit na niya na ito yung victorious victory ng Diyos sa aking buhay, na ako na ang magdadala sa kanya, hindi na ako ang laging inaakay. Mga kapatid, sa ating mga buhay ngayon, kung talagang tayo binago ng Panginoon, kung talagang nais natin tumanggap ng kagalingan sa Panginoon, hindi na tayo dapat ang binibitbit. Tayo na dapat ngayon ang magbibitbit sa kanila. Yung dating umaalalay sa atin, dapat tayo na ngayon ang aalalay. At ihayag na natin sa madlan, no? Sa mundo na tayo ay binago na ng ating Panginoon. Kung tayo dati ang inaakay, kung tayo dati ay inaalagaan, dapat sa patuloy na pagkikinig natin sa salita ng Diyos, tayo na ngayon ang mag-aakay, tayo na ngayon ang mag-aalaga, tayo na ngayon ang magpapalakas. Kung noon dati tayo ang patuloy na pinapalakan na magbago, tayo naman dapat ngayon ay magpapalakas sa kanila. Kung dati tayo inaalagaan, no, imagine niyo may sakit. Pagka gumaling yan, ikaw naman yung mag-aalaga ngayon. Ikaw naman yung ipapasa mo na naman ngayon yung naranasan mo sa Panginoon. Kaya kung atin pong tingnan, ang sabi dito, sa pagtayo niya, bitbit ang kanyang higaan na ipinapakita yung tinistify niya. Yung pagsunod at yung pag-testify niya sa goodness ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, ano ba yung ating testimony sa ating buhay ngayon? Sa ilang years natin sa Panginoon, sa Christ alone. Ano ba yung ating dapat na i-testify? Ipagpasalamat ba natin sa Diyos minsan? Yung ating kalagayan noon at kalagayan ngayon? Nawa, makita po sa atin, no? Ang kagalingan na mula sa Diyos na ating tinanggap. Kaya paalaala, wala man tayo, ano man yung ating kalagayan ngayon, ano man yung ating sitwasyon, or may mga prayer man tayo na panghabang panahon na parang hindi na tinupad ng ating Diyos. Patuloy pagkatiwala sa Diyos ang iyong buhay, at lahat yan, hindi nalilingid sa Panginoon yung iyong pangailangan. Ang kailangan lang natin, patuloy na inline yung ating buhay sa nais ng ating Panginoon. So balikan po natin yung lesson ngayong umaga, your life and hope in Christ alone. Number 2, don't depend on anyone o don't trust to somebody. No? O huwag natin pagkatiwala yung ating buhay sa mga tao. Huwag nating hayaan na ang ibang tao magkukontrol sa atin, malibang ang Diyos dapat na magkontrol sa atin. At huwag tayong umasa, huwag tayong magdepende sa sasabihin ng iba. Magdepende tayo sa sasabihin ng ating Panginoon. Number 3, your entire life is known to God. Alam ng Diyos yung iyong buhay. Alam ng Diyos yung iyong karamdaman. Alam ng Diyos yung iyong problema. Alam ng Diyos yung iyong gaano na katagal ang iyong mga paghihirap sa buhay. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos. God is all-knowing. God is sovereign. Mahabagi ng Diyos, mga kapatid. Magtiwala ka lang sa Kanya. Now, do you want to get well? Nais mo bang gumaling, mga kapatid? Nasa iyo ang sagot. Nasa Diyos. Nasa iyo ang desisyon. Nasa Diyos ang solusyon. Nais mo bang gumaling? Sumunod po tayo sa Panginoon. Be a blessing to others. God blessed us to be a blessing to others. Magandang umaga mga kapatid, ipagpalain tayo ng Diyos at tayo madalangin sa umaga ito. Palapaka po natin ang Diyos. Hallelujah. Dakila lamang Diyos, minsan pa nagpapasalamat kami sa iyo sa oras nito. Kami may patuloy, Panginoon, na nagpupuri at patuloy, O Diyos, na kumikilala sa iyo pong kapangyarihan sa bawat inang iyo pong mga anak. Panginoon, sa umagang ito, maaaring may mga tao, may mga kapatid kami, Panginoon, na nasa FB page, nasa online, Panginoon, at maging nasa Zoom, maging sa face-to-face, Lord God. Sa lahat po na naaabot ng pinig na ito, Panginoon, patuloy po namin dalangin, Lord, na maaaring sa mga kapatid namin na matagal nang naghihirap, matagal na parang wala ng pag-asa sa buhay, but we keep on praying and we entrust to you, Lord God, na patuloy niyo po silang paglingin, patuloy, O Diyos, na ayusin yung kanilang pong spiritual na status po sa inyo.
Patuloy, Panginoon, nawa na makita namin ang iyong pong kabanalan. Makita namin, O Diyos, ang patuloy na nais mo sa inyong pong mga anak. Lord, patuloy po katagpuin ang inyong pong mga anak, Panginoon, may pangailangan. At maging sa may mga problema, Panginoon, na parang wala ng pag-asa. Discomfort sa buhay. Na sa tagal ng panahon, Lord God, patuloy niyo pong ipadama sa iyo pong mga anak na kayo lang po, Diyos, ang pag-asa, kayo ang aming buhay, kayo ang lahat po sa amin. At Lord, sa umagang ito, na maranasan ng bawat isa yung iyo pong yakap, ang iyo pong comfort, Panginoon, ang iyo pong pagpapala sa inyo pong mga anak. Nawa, O Diyos, ang iyo pong mga anak, Lord God, ay hindi po aalis. Matapos ng preaching ang gawain nito, Panginoon, na hindi po dala ang iyo pong pagpapala, na dala ang iyo pong habag, Panginoon, sa bawat isa. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng lakas, patuloy na makasunod sa inyo sa nais po ninyo, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. And magandang buhay po sa buhay sa puso atin. Nagsisipag pa ba tayo? Yun, nagsisipag. Wala pa may kasama pa ako dito. Ayan, so magandang umaga po sa inyo sa mga kapatid dito sa face-to-face. At dyan din po sa ating Zoom. Ayan, kay Pastor Mar, kay, ito, si Rica Joy, ayan, si Sir Rica Joy, kay Ate Jack, kay Tito Dad, kay Ate Taislin, kay Shakla, Summer, kay Jack Nat, at kay Tita Sarge, at kay Bember, pagaling kayo, at kay Sir Lina, kay Talina. Ayan, so magandang umaga po sa inyo, maging sa ating FB Live na di man po makita kung sino po ang nandyan, ay magandang umaga din po. Maging sa ating Pangasinan na face-to-face po sila dyan, magandang umaga din po sa inyo mga kapatid. Nawa ay malinaw po ang signal natin, ang kinig po dyan at wala problema sa ating mga signal. So ating pong next na announcement ay, ayan, so sa darating po na linggo yung mga gagamitin. Sa ating po opening prayer ay si Sister Betty Cuadro. Sa ating pong praise and worship naman po ay si Sister Jamaica Acevedo. And sa ating pong scripture reading ay si Sister Raquel Magan. Ating pong preacher ay ating Pastor Meme Jane Magan. Sa announcement naman po ay si Sister Laika Gonzalez. Offertory prayer po ay si Sister Sarah Capales. At closing prayer naman po ay si Brother Rod Orpiano. At sa ating pong benediction ay si Pastor Meme Jane Magan. So ito po ay sa Pangasinan po ito. Face-to-face po sila doon. So yung si Pastor Jane po at sila Kuya Ron ay doon po sila sa Pangasinan po. So ayan, so yung po sa mga kayo na mga punta din po doon. At tuloy-tuloy pa din po na every Sunday, 10 a.m. po ating gawain. Ito po ay through Zoom, every live, pagiging face-to-face sa Pangasinan dito po sa Palmera. At next naman po ay ang ating pong Children's Sunday School, ito po ay may revision na portion na po talaga ay sa October na po talaga. Ayan, first week, bali po first week and second week naman po ang magiging Sunday School. Kasi third week po ay po yung para sa youth. At kapag fourth naman po ay po nag-face-to-face po sa Pangasinan. So, magkasunod na lamang po yun na first and second. And next naman po ang ating youth fellowship na ngayong Sunday po dahil po third week ngayon ay mayroon po general youth fellowship. Ang mga kabataan po ay 1 p.m. or after lunch po. May face-to-face po dito at maging meron din tayong Zoom sa mga kapatid po natin na malayo na gusto din po na mag-join. And next naman po sa ating pong announcement ay ating mga gawain po sa GWM Oban. Monday po 1 a.m. Sa atin po ay 9 p.m. pa lamang po ng Sunday. Ay sa kanila po ay 9 p.m. pala ng Sunday prayer meeting. Wednesday naman po 1 a.m. sa atin. Sa kanila po ay 9 p.m. pa lamang po ng Tuesday. Ito naman po ang Bible study. Friday naman po 2 p.m. sa atin. Pero sa kanila ay 10 a.m. Ito naman po ang worship service nila. Yung prayer meeting po pati Bible study ay through Zoom, which is isend po na ating Pastor Jane yung link.
At Friday naman po ay ito po ay Facebook Live lang po. So, kung di pa po kayo naka-follow or naka-like sa kanilang Facebook page ay maaari po na mag-like po tayo na sa gawin. Modify po tayo sa mga live po na ng mga gawain. And, yan, next naman po ay ating inductive Bible study. Meron na po tayong inductive Bible study sa mga tutoran po nating Pastor Jane. 3 p.m. daw po ang inyong inductive Bible study. Eto po, yun. So next naman po, ating mga birthday celebrant. At una na nga po dito ay September 20, Antonio Rafael Arcega. At September 20 naman po ay si Nanay Annie Ondivilla. Ayan, so maganda. Happy birthday po sa inyo mga kapatid. At kahit na malayo kami at kayo na malayo ay papadalangin po namin na ay makaabot din po sa inyo. At happy birthday po sa inyo mga kapatid. Next po, meron po tayong wedding anniversary. Ayan, so sa September 19 po, anniversary po ay bukas. Ayan, bukas na po. Ilang years na po ito, Ninang Betty? Ilang years na po? Oh, 49! O, isa na lang. 49 years po. Si Ninong Sefrino at Sister Betty Cuadro. Ayan, 49 years na po nila bilang mag-asawa. Happy wedding anniversary po at sana all po sa inyo. Ayan. 49, grabe yun, 49 years. At ayun naman po ating mga announcement. At kung may mga kagdagan pa po ay magabag lamang po tayo sa ating GC. So ayun po, magandang umaga po muli sa bawat sa po sa atin. Tayo po yung muling dumulog sa Panginoon para po sa gawain ng pagbibigay. Hallelujah! Ama naming banal, na makapangyarihan sa lahat, sa tayong Panginoong Jesus. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa umagang ito, sa buhay po ng bawat isa na narito, face-to-face man or online, O God. Maraming salamat po sa inyong habag at biyaya po sa bawat isa. Panginoon, tataas nga po namin sa inyo ang gawain ng pagbibigay sa mga kapatid po na magbibigay, Panginoon. Kayo po ang siyang magbigay sa kanila ng pusong may pagkukusa at pag-ibig, Panginoon. At sa mga kapatid naman po namin na hindi makapagbibigay, O God, kayo po ang magbigay sa kanila ng magkakakitaan, O God, upang susunod po ay makabahagi nga po sila rito sa inyo pong kalooban, O God. Panginoon, tataas nga rin po namin sa inyo ang mga anak nyo nga po na maghahawak ng inyong yaman, Panginoon. Kayo po ang siyang magbigay sa kanila ng knowledge and wisdom, O God, kung paano po ito i-handle. At magamit lamang po ito sa kapurihan nyo po, Panginoon, at sa ikalalago nga po ng inyong iglesia, O God. Panginoon, ikaw po ang mapupurihan at malugod sa gawain na ito. Sa inyo po ang lahat na papuri pa sabat, padahil pa salamat sa tayong Panginoong Jesus. Amen. Of heaven, robed in light, sovereign of all, angels adore him, came and set his crown aside, emptied himself, leaving his glory. See how he loves us. Son of man, robed in flesh, bearing our grief, knowing our weakness, yet despised in our eyes, pitied and poor, living among us. See how he loves us. Jesus, only Jesus, humble and holy.
Salamat sa Panginoon. Tayo pa manalangin at magpasalamat sa Kanya. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa ibigay po sa akin, Lord, pag-iingat, gabay, Lord, lalo sa mga anak mo, malayo. Iningatan niyo po, Lord, upang dumalo sa gawain. Hindi sila pinabayaan, Lord. Iningatan niyo po sila at makarating ng maayos at masagana, Lord, ang kanilang. Lord, salamat po, Lord, sa ginamit pong anak na mensahe. Bagamat siya ay malayo, Lord, kayo po bigay sa kanya ang pag-iingat gabay sa umagang ito hanggang sa maghapon, Lord. Maraming salamat, Lord, sa ibigay po sa amin. Hindi niyo kami binabayaan, bagamat kami may pagkukulang, pagkakamali, at pagkakasala, Lord, na hindi kalugod-lugod sa inyo, humingi kami ng kapatawaran. Pagkalinis niyo po kami, Lord, sa umagang ito, bigyan niyo po kami ng lakas at tibay at maging patatag sa inyong pananampalataya. Maraming salamat po, Lord, sa ibigay po sa amin, lalo na, Lord, sa umagang ito. Kayo rin po ang gumabay sa amin, bigay pag-iingat hanggang kami makauwi ng maayos na walang anumang aberya o anumang kapahamakan. Purihin ka, Panginoon, at pasalamatan ka sa umagang ito. Kaya, Ama, ito po ang aking samot dalangin sa tamis na pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy. To the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Atin pong itaas ang ating dalawang kamay sa Panginoon bilang pagtanggap ng basbas. Kaya patuloy tayong ingatan ng Diyos at patuloy na pagpalain sa ating mabuhay at pagkaroon ng kagalingan sa ating espiritual sa paglakad dito sa mundo. Naway sumainyo lahat ng kagandahang loob ng Panginoong Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikisama ng banal na Espiritu Santo. Kumayo tayong payapa, mga kapatid. Tapos na po ang gawain ng Diyos at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon Jesus. God bless po to everyone. Ay, may magandang umaga. Hi, Pastoran. Ilay, good morning. Ang gwapo naman talaga niya. Keslim. Basta kayo sa si Jack. Mga magandang umaga sa si Jack. Yan, nanay Saling. Hi, Mar. Hi, Bilog. Good morning. Miss you, baby. Kay Sister Rika Joy. Good morning sa inyo. Good morning. Kay Tonet, kumusta dyan kay Tonet? Yan pa, nanilusong kay Lilim. Nanay Jam. Wow. Yan sa Pangasinan, Madoro family, magandang umaga. Tatay John Ray, Kenneth, Christine, Hanalay Saling. At sa mga kapatid natin dyan, magandang umaga po sa inyo. Hope to see you soon. No? Magandang umaga sa inyo lahat yan. At sa face-to-face po natin. God bless sa lahat.
aking mamasdan ang kalawakan. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo.